ng mga banal. Yan, ang panalangin ng mga banal sa 8:3 ng Apokalipsis. 8:3 ng Apokalipsis. 8:3. At dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak ng isang gintong pangsuot ng kamangyan. At binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na sa harapan ng lupa. Yan, ang prayer ito ay talagang parang incense ba dating mga panahon sa mga panahon ng mga Levites. Ang mga Levites nag-ano sila ng mga incense para ano sila ng Panginoon, para dinggin sila ng Panginoon. Pero sa atin ngayon, ang mga pag-ampo ang isang pinakamalaking bagay sa bawat isa atin. Kaya kung walang mga pag-ampo, ang mga tao, ang mga kapatiran, ang lahat ng membro sa isang iglesia ay parang manghihina dahil walang mga pag-ampo sa ating mahal Panginoon. Ito rin mga pag-ampo, mga kapatid, ay kumbaga sa mga sundalo, may mga baril sila para sa pagkikipaglaban. Sa ating mga Kristiyano, ang pag-ampo ay ito rin ang ating sandata para matalo natin ang ating mga kaaway na nandyan sa ating mga paligid. Kaya si Satanas, mga kapatid, nag-ikot-ikot sa ating mga paligid parehas sa isang leon na naghanap ng kanyang makakain. Yan mga kapatid. Itong mga pag-ampo ay ito ay isang pinaka-weapon ng bawat isa ating mga Kristiyano. Ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid, intusan niya tayo dahil tayo man ang iglesia ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang Panginoon hindi tumatahan sa bato, sa mga bahay. Ang Panginoon tumatahan sa bawat isa nating mga puso. Kaya ang Panginoon ay nag-utos sa bawat isa natin na manalangin tayo. Sa 1 Thessalonica 5:17. Na? 1 Thessalonica 5:17. Kasi itong mga pag-ampo talaga ang pinaka-importante sa bawat isa natin. Magsipanalangin kayong walang patid. Kaya magsipanalangin kayong walang patid. Hindi rin na manalangin tayo talaga na oras-oras, minuto, segundo-segundo manalangin tayo. Kung hindi, bigyan natin ng pagkakataon ang ating mahal na Panginoon sa bawat isa ating buhay. Busy man tayo sa trabaho, busy man tayo sa lahat ng mga bagay, pero bigyan natin ng time, ng oras ang ating mahal na Panginoon kasi nga ang Panginoon ay nagsisilo siya sa mga kanyang mga anak. Nagsisilo siya sa ating mga ginagawa. Sa Lucas 18:1 naman. Parte rin siya ng ang iglesia ay inutusan sa mga pag-ampo. Lucas 18:1. At sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lupaypay. Yan, huwag mga lupaypay kasi nga kung hindi tayo manalangin, paano natin makakausap ang ating mahal na Panginoon? Paano tayo maka-communicate sa ating mahal na Panginoon kung hindi tayo manalangin? So, ang panalangin ito ay part ng pag-communicate sa ating mahal na Panginoon. Sa Lucas 12:33. Lucas 12:33. 33. Ay, 36 pala, 36. Lucas 12:36. At magsitulad kayo sa mga taong nangaghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan upang kung siya'y dumating at tumuktok pagdakay mabuksan niya siya. Lucas 12:36. 33 Roma. Ipagbili ninyo ang inyong Ay, mga sige, na lang. Basta natin. Sa unang Timoteo 2:1 na lang. unang 2:1. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay inaaral ko na manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga banal. Yan, manalangin tayo tungkol sa mga ating mga kapatid. Hindi lang ating sarili, hindi lang ating mga kilala ang ating panalangin, kung hindi ang bawat isang tao na magkaroon, ilang matanggap ang buhay na walang hanggan na binigay ng ating mahal na Panginoon. Itong pagkakulang sa pagpanalangin, mga kapatid, ay kasalanan sa harapan ng ating mahal na Panginoon.
Prayerlessness is the greatest sin of the church. It leads to coldness, indifference, and unbelief. Itong pag kulang ba tayo ng mga pag-ampo mga kapatid, ating maramdaman ang panlalamig sa ating pananampalataya, sa ating mahalapan. Maranasan natin ang kulang sa pananampalataya dahil kung walang mga pag-ampo mga kapatid, ito ay kasalanan sa harapan nating mahal Panginoon. Kasi nga, ito ay magdadala sa atin sa panlalamig yan sa ating espirituhan na bahin. Panlalamig sa pananampalataya at saka magkakaroon tayo ng magiging kulang ating pananampalataya kung wala tayong panalangin sa ating mahal Panginoon. Kaya ang panalangin sa isang banal, isang matarong na tao, isang mabuting tao ay malaking magagawa sa harapan nating mahal Panginoon. Kasi kung manalangin tayo sa ating mahal Panginoon, itong didinggin kung hingin natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya ang pinakamalaking sandata nating mga Kristiyano ay ang pananalangin. So, mayroon tayong isang pattern ng mga pagkampo. Hindi lang kay manalangin tayo na diretso-diretso lang, kung hindi mayroong mga pattern na binigay. Ito ay tatawag na acts. Ating bigyan ng mga kahulugan ang bawat letter ng salitang acts. Ang una ay ang letter apple, na letter A ba kaya? Adoration or worship. Ito ang pinakauna sa manalangin tayo, ito ang isang bagay na dapat nating unang gawin. Adoration o pag-worship sa ating mahal na Panginoon. Ang pangalawa, ang letter C, confession or surrender. Ang mga yan na yung banda mga kapatid, ang paghingi natin ng tawad sa ating mahal na Panginoon. O pag-surrender, pag-confess ng ating lahat ng ating mga nagawang kasalanan sa harapan nating mahal na Panginoon. Mga pag-surrender na kaya wala tayong magawa kung wala ating mahal na Panginoon. Sa pangatlo, ito na ang pag-thanksgiving o pagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Thanksgiving, mga pagpasalamat sa kanyang kabutihan. At bago pa ang supplication, bago pa ang mga request, bago pa ang mga pag-ampo natin sa ating mahal na Panginoon, na mga request natin sa ating mahal na Panginoon, hindi kay pag-ampo pa lang natin na request agad, hindi pa tayo nakapangayon, hindi pa natin siya na worship, hindi pa tayo nakapag-surrender sa Kanya at nakapagpasalamat. Kailangan natin ang pag-worship, pag-confess, o pag-surrender, at pagpasalamat bago tayo mag-request sa ating mahal na Panginoon. Kasi pangit na magdiretso agad tayo sa pag-request na hindi pa tayo nakapanghingi ng ating mga kapatawaran sa ating mga kasalanan. Yan mga kapatid, ang mga pag-ampo na dapat natin gawin, isip ng mga Kristiyano. Ang pangalawa, ito ay ang pag-fasting. Itong pag-fasting mga kapatid, hindi ito inuutos pero kailangan ng bawat isa sa atin. Kasi nga kung wala mga pag-fasting, ang pag-fasting kasi ito kasi ay isang paraan din para marinig tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa Gawa 13:3. Fasting talaga ang dapat sa bawat isa ating mga kapatid. Gawa 13:3. 13:3. Nang magkagayoy, nang sila'y makapag-ayuno na at makapanalangin at maipatong ang mga kamay nila sa kanila, ay kanilang pinayaan. Yan. Ampo yan. Bago nila pinaalis si Pablo doon sa kanilang lugar para magwalin ng kanilang masagda nating mahal na Panginoon. Sa Mateo 17:21. Mateo 17:21. Mateo 17:21. Datapot ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Yan, panalangin at ayuno ang importante sa bawat isa ating mga kapatid. Sa Gawa 17:23. Gawa 17:23. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito: sa isang Diyos na hindi kilala, yumaon ng iyong sinasamba, sa hindi pagkakilala siya sa iyo'y ibinabalita.
Sa pagpasting talaga importante sa bawat isa sa atin kasi nga parehas niyang pagpapalabas ng mga masamang espiritu sa mga tao ay kailangan ng mga pagpasting kasi nga kung walang mga pagpasting ay parang tawanan lang tayo ng ating kaaway kasi nga ang pagpasting ito ay malaking magagawa sa harapan nating mahal na Panginoon. Ang pangatlo ay ang atin ng church attendance o pagsisimba sa ating mahal na Panginoon. Sa Hebrehanon 10:25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan tayo sa isa't isa, lalo na kung ating namamalas na nalalapit na araw. Yan, huwag nating iiwanan ang mga pagsimba na ginagawa ng iba. Yan, hindi tayo magkabasin sa pagsimba sa ating mahal na Panginoon. Pang-apat, be thankful or giving thanks o pagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Yan ang gawain ng mga Kristiyano. Sa unang Tesalonica 5:16 hanggang 17. Hanggang 18 wala. Unang Tesalonica 5:16 hanggang 18. hanggang 18. Una Tesalonica 5:16 hanggang 18. Mga gala kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Yan, ito ang kalooban ng Diyos sa bawat isa atin mga kapatid na magpasalamat tayo sa Kanya. Kasi nga, baka ngayon sa ating mga buhay, baka nakapokus tayo sa mga problema na nangyayari sa bawat isa atin na baka ang ating isipan na sa mga sanlibutan. Pero ang dapat natin gawin mga kapatid, ang dapat natin i-focus ang promise ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa atin na makaranas man tayo ng problema, pero ang ating isipan dapat nakapokus sa ating mahal na Panginoon, nakapokus sa kanyang mga pangako sa bawat isa atin. Sabi ng ating mahal na Panginoon na humingi lang tayo at siya'y bibigay kung ito ay nakita niya sa kanyang harapan na mabuti at ikabubuti ng bawat isa atin. Kasi nga may mga pag-ampo na hindi binibigay ng ating mahal na Panginoon kasi nga ay ito ay hindi makakabuti sa bawat isa atin. Kasi nga parang nakita nating mahal na Panginoon agad na hindi ito narapat sa bawat isa atin. Kaya kung hilingin natin sa ating mahal na Panginoon ang mga bagay na ikakabuti ng bawat isa sa atin. So sunod sa panlima, be responsible. Sa Mateo 20 hanggang 20:25 hanggang 28. 20:25 hanggang 28. Datapwat sila'y pinalapit ni Jesus sa kaniya at sinabi, nalalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga hitil ay nagpapanginoon sa kanila at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Sa inyo'y hindi magkakagayon, kundi ang sinumang mag-ibig na dumakila sa iyo ay magiging lingkod ninyo. At sinumang mag-ibig na maging una sa iyo ay magiging alipin ninyo. Gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Amen. Hindi pala ibig sabihin na tayo ay isang mataas na tao sa isang iglesia. Tayo ay may katungkulan. Hindi pala natin ito ay malaki kasi nga ang gustong maging pinuno maging pastor, maging ministro, kailangan maging utusan muna ng kanyang mga membro. Kasi nga, kung ikaw ay gusto mo na, sabi nga sa Biblia, kung gusto mo maging pastor, kung gusto mo maging may katungkulan, kung gusto mo maging ministro, maging evangelist, kailangan ikaw muna ang maging utusan ng iyong mga membro. Hindi ka kailangan mataas. Kailangan marunong ka magpakumbaba sa harapan nating mahal na Panginoon. Sa pang-anim, kailangan tayo mga Kristiyano ay may pag-ibig sa ating kapwa. Kasi nga kung walang pag-ibig, magulo talaga ang ating buhay. Sabi diyan sa Romans 8:35 Roma 8:35. 35.
Roma 8:35. Ocho, 35. Patol kasi dito sa Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan? O ang paghuhusig? O ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Yan. Ano bang makakapaghiwalay sa ating mahal na Panginoon? Ang pagtitiis ba, kasakitan, gutom, kahubaran o kahirapan ba? Yan mga kapatid ay dapat hindi maging isang hadlang para tayo ay magpatuloy sa ating mahal na Panginoon. Dapat sa bawat isa natin na hindi ka maging babag, maging hadlang sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Ano ba talaga ang pag-ibig? Yan nga sinasabi, ano ba ang pag-ibig? Sa unang Korinto 13:4. Unang Korinto 13:4 hanggang 8. Hanggang 8. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na naghilit. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kaniyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikagalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga pula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Yan. Ang pag-ibig pala ay mapagkumbaba, mapagpahinuhod. Hindi pala ito ay mapagmataas, kundi mapagpahinuhod ang pag-ibig. Kung talagang iniibig natin ating Panginoon, iniibig natin ating kapwa, dapat tayo ay maging mapagpahinuhod. Hindi tayo ay masuko, magalit, diretsong magalit agad. Dapat mayroon tayong pagpahinuhod, mapagpakumbaba ang ating bawat isa ating puso. Ang sunod naman, sino ba talaga ang pag-ibig? Yan sa bawat isa atin. Sa unang Juan 4:8. Unang Juan 4:8. 4:8. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yan. Ang hindi pala umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos kasi nga ang Diyos ay pag-ibig. Ang Panginoon pala ay pag-ibig. Ang Panginoon ay pag-ibig pa sa mga oras na ito. Kaya tayo ay binibigyan pa niya ng pagkakataon. Pero darating ang panahon na ang Panginoon ay magiging ng hukom. Siya na ay magiging isang maghuhukom sa bawat isa atin. Kaya nga ngayong mga panahon na ito, di natin sayangin na ang Panginoon ay pag-ibig pa. Di natin aksayan ang panahon. Dapat natin siyang paglingkuran ng tapat. Ibigin natin ng tapat ang ating mahal na Panginoon. Kasi nga darating ang panahon na ang Panginoon ay magiging maghuhukom na ng bawat isang tao. Mabuti man o masama ang iyong ginawa, pero darating ang panahon na ikaw ay harap sa hukumanan ng ating mahal na Panginoon. Yan dapat na hindi maging hadlang itong pagtitiis, mga problema, kasakitan, gutom, o kaubaran sa pag-aalagad at paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Dapat ito ay maging isang rason, isang dahilan dapat tayo magpatuloy sa ating mahal na Panginoon. Kasi nga dito natin mapatunayan na tayo ay totoong Kristiyano kung mayroon ng mga bagay na ito. Itong mga pagtitiis, kasakitan, gutom, kahubaran o kahirapan, ito ay isang palatandaan na tayo ay totoong Kristiyano. Tayo ay totoong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Parehas ng kay Job, na siya ay isa talaga sa harapan nating mahal na Panginoon, ay magbasa natin na siya ay isang matuwid na tao sa harapan nating mahal na Panginoon. Nakita siya nating mahal na Panginoon sa kanyang harapan, isang matuwid. Pero dumating ang isang pagkakataon na umakyat si Satanas sa langit, na naghingi siya ng permiso sa ating mahal na Panginoon na subukin niya ang alagad ng ating mahal na Panginoon na Mao si Job, na subukin niya raw na baka daw pag may mga problema, may mga kasakitan, kahubaran na dumating kay Job, na ay magiging
ay makikita ang toong kulay ni Job. Tumating nga yun mga kapatid, bumayag ng ating mahalapan at sinabi na huwag lang kukunin ang buhay ni Job. Huwag lang kukunin ang buhay ni Job. Yan, kaya nga sinubok siya ni Satanas kung anong mga sakit sa balat, mga anong nangyari kay Job. May dumating pa yung sa panahon ng kanyang asawa ay sinabihan siya na paglilingkuran mo pa ba ang Diyos mo? Nang ganyan nangyayari sa iyo, yan ba? Napakasakit na kahit pa kanyang sariling asawa, mga anak ay namatay, kanyang asawa ay parang kinukutya ang Diyos. Pero ang sabi ni Job na kahit ano pang mangyari, paglilingkuran niya ating malapan. Napatunayan ni Satanas na si Job ay isang totoong lingkod ng ating malapan. Kaya sa mga isa atin, dapat ay maging inspirasyon natin si Job. Maging inspirasyon natin mahal na Panginoon sa kanyang mga pagtitiis na ginawa sa bawat isa atin. Ang ating mahal na Panginoon pa rin mga kapatid ay nagpakatao para sa bawat isa atin. Para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Kasi nga dati mga panahon na nasa mga ang panahon natin dati sa mga panahon ng nila Moses ay nasa batas pa, panahon ng law dispensation pa. Pero dahil sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, gusto niya tayong mga hintil, tayong mga tao ngayon na hindi kasama sa pangako ng ating mahal na Panginoon na magkaroon ng pangako, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi nga ang Panginoon ay gusto niya ang lahat ng tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi nga sa salita ng ating mahal na Panginoon, ang Diyos ay hindi langay-langayan. Iyaan ang paglangay-langay na may pagsabot sa uban. Kaya ang Panginoon nating mga kapatid ay mapagpakumbaba siya, pero ay malaki ang pag-ibig niya sa bawat isa natin na hindi niya gusto na ang bawat isa natin ay malaglag, kundi lahat tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pang-anim ay pang-pito, be courageous o magpakatapang tayo mga kapatid. Na gawin natin ang tamang mga bagay na kahit ito pa ay napakahirap na desisyon na ating gagawin sa ating buhay. Pero kung talagang sa ating paningin, sa harapan nating malakuan ito ay tama, dapat ating paninigan. Kasi nga ang Panginoon ay lumalaban sa kanyang mga anak na nasa tama, na tumatayo sa tamang landas. Ang Panginoon ay hindi nanatili sa mga taong suail, sa mga taong hindi marunong tumanaw sa ating mahal na Panginoon, tumanaw ng isang malaking utang na loob sa ating mahal na Panginoon. Kasi nga ang Panginoon ay isang mabait na Diyos, kaya gusto niya na habang may pagkakataon pa, habang may oras pa, makapagsisi tayo sa kanyang harapan. Sa Mika 6:8. Mika 6:8. Sa unang Tesalonica 3:13 hanggang 18 na naman. 3:13 hanggang 18. Hanggang 18. Wala mo. Unang Tesalonica. 3:13. 13. Lang. Sige lang. Yan lang. Upang patibayin niya ang iyong mga puso na walang maipintas sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama, sa pagparito ng ating Panginoong Hesus na kasama ang kanyang lahat ng mga banal. Yan. Pagdating natin mahal na Panginoon, nakasama ang lahat ng kanyang mga banal. Parehas siyang nangyari kay pagkamatay ni Moises ay pumalit ang inanoint ng ating mahal na Panginoon para sa pag-lead sa mga Israelites ay si Joshua, na naging sinabi natin mahal na Panginoon sa Joshua 6 hanggang sa unahan. Makibasa sila. Joshua. 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 1:6. Ano? 1:6 hanggang 1:6 hanggang sa unahan. Sabihin ko lang kung mag-take na. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipinamana sa bayang ito ang lupain ng aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibinigay sa kanila. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan, saan ka man pumaroon. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito.
Sapagkat kung magkagayo, iyong pagiging hawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, pagtatamo ka ng mabuting kawakas. Sa 9, mapatuloy sa 9. Hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot, ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo sa ang kamalipunan. Yan, sabi ng ating mahal na Panginoon. Kung yan ay nasa panahon pa nila Joshua, panahon pa nila Josue, itong pangako ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, ay nagpapatuloy hanggang ngayon, mga kapatid. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man maparoon. Ang Panginoon pala ay sasama sa atin na kahit ano pang mga pagsubok, ano pang bagyo, ano pang mga suliranin ating maranasan sa ating buhay, ay Panginoon ay sasama sa atin kung tayo ay mananatili sa kanyang mga salita. Yan, mga kapatid. Dapat pala tayo magpakatapang sa mga panahon ito, kay kung manglupaypay tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi talaga natin makakamtan ang buhay na walang hanggan na kanyang pangako sa kanyang mga anak na mananatili sa kanyang mga salita. Sa Santiago 4:17. Santiago 4:17. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginawa, ito'y naging kasalanan. Yan, sa nakakaalam ng mabuti na hindi niya ginawa, ito ay kasalanan sa ating mahal na Panginoon. Nalalaman natin na kung anong mabuti at masama, malalaki na tayo, meron na tayong mga pag-iisip, nalalaman natin na kung anong mabuti at masama sa harapan nating mahal na Panginoon. Kaya gawin natin ang mabuti sa harapan ng ating mahal na Panginoon para tayo ay manatili sa kanyang mga salita. Sa number 7, stop worrying. Tignan natin ang pagkabalaka sa Bisaya pa saan ba sa Tagalog pag-alala. Kasi nga sa Pilipos 4:6 hanggang 7. 4:6 hanggang 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipagkilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Yan. Ang ating mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon ay dapat natin ipaalam sa Kanya, kasi nga ang Panginoon ay naghihintay lang sa Kanyang mga anak na tumawag sa Kanya. Sa Jeremiah 33:3, ma. Jeremiah sa akin at ako'y sasagot sa inyo at ako'y magpapahayag ng mga bagay na hindi ninyo nalalaman. Yan. Ano ba yan? Jeremiah 33:3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi pa nangalaman. Yan ang sabi nating mahal na Panginoon. Tumawag lang tayo sa Kanya at may mga parang ating mahal na Panginoon na hindi natin inaasahan, na hindi pa natin nakikita na ating maranasan sa ating buhay kung tayo ay tumatawag lang sa ating mahal na Panginoon. At sa ating conclusion sa Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang iyong patutunan. Yan. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Dapat tayong matakot sa ating mahal na Panginoon. Kasi nga, kung wala tayong takot sa ating mahal na Panginoon, ang mga bagay na masama ay pwede pa natin gawin. Dapat tayong matakot sa ating mahal na Panginoon para lahat ng bagay na mabuti at kaya-aya sa harapan ating mahal na Panginoon ay ating magawa. So, manalangin tayo sa ating mahal na Panginoon na ang Panginoon ay palaging gagabay at mag-ingat sa bawat isa din. Siya ang maging ilaw sa daanan natin dinadaanan. Kasi nga, itong mundong ito ay napakadilim para sa ating mga Kristiyano at puno ng mga ginagawa ng mga tao na masama. Kaya manalangin tayo sa ating mahal na Panginoon na ang Panginoon ay ang maging ilaw natin sa ating dinadaanan. Manalangin tayo, Panginoon namin Diyos, makapangyarihan sa lahat sa mga oras nito. Panginoon, kami ay nanalangin sa iyo, Panginoon. Sinasabi sa iyong salita, Panginoon, na tumawag lang kami sa iyo, Panginoon, at ikaw magpakita ng mga bagay na mahihirap na hindi pa namin nalalaman, Panginoon. Kami ay tumatawag sa iyong harapan, Panginoon, dahil, Panginoon, kung sa aming sarili lamang wala kami magawa, Panginoon. Ang mga bagay na ito, Panginoon, ay napakahirap para sa amin na tiisin, Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, na kung mananatili kami sa iyong salita, kung amin itong titiisin, Panginoon,
ang pangako mo sa bawat isa amin, Panginoon, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Ikaw ay mananatili sa bawat isa amin kung kami ay mananatili sa iyong mga salita, Panginoon. Panginoon, ikaw ang mag-iilaw sa daan namin dinadaanan, Panginoon. Kaya alam mo, Panginoon, ang mundong ito napakadilim sa bawat isa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, ikaw ang maging ilaw, ikaw ang maging guide sa bawat isa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, ay iyong pinabot, pinarinig sa bawat isa amin, Panginoon. Ito sana, Panginoon, ay maging manatili sa aming mga puso at mabantayan namin yung mga salita. Purihin ka sa walang katapusan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang lahat ng papurit pasalamat sa iyo lamang, Panginoon, sa walang katapusan. Amen. Amen.